The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus and his disciples set out for the villages of Caesarea Philippi. Along the way, he asked his disciples, "Who do people say that I am?" They said in reply, "John the Baptist, others Elijah, still others one of the prophets." And he asked them, "But who do you say that I am?" Peter said to him in reply, "You are the Christ." Then he warned them not to tell anyone about him. He began to teach them that the Son of Man must suffer greatly and be rejected by the elders, the chief priests and the scribes, and be killed, and rise after 3 days. He spoke this openly. Then Peter took him aside and began to rebuke him. At this he turned around and looking at his disciples, rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan. You are thinking not as God does, but as human beings do." He summoned the crowd with his disciples and said to them, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and that of the gospel will save it." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Magandang hapon mga kapatid, pakibati ng good afternoon ang ating mga katabit kasama. And to our online parishioners, thank you also for praying with us this beautiful Sunday. Taas nga po ang kamay ng kumain na ng lunch. Ako rin hindi pa, kaya sama-sama tayo. Iiksian ko na lang kasi sa totoo lang po ay gutom na talaga ako, no? At panigurado marami sa inyo, pag gutom, mainit ang ulo. Ako po, pag gutom ay inaantok. Ngayon po ay narinig natin ng ebanghelyo ng paghahanda ni Jesus sa kanyang mga alagad sa mangyayari sa Jerusalem. Binigyan ng Panginoon ng orientation ang kanyang mga alagad bago sila maglakbay papuntang Judea, ang capital ay Jerusalem. Para pong sa mga mag-pilgrimage, I don't know kung nakapag-pilgrimage na po kayo, bago kayo pumunta doon sa pilgrimage ninyo, meron mo ng orientation. Papaliwanag sa inyo na itong itinerary ninyo, papaliwanag na ito ang magiging hotel ninyo, ganito ang weather, and all that. So may mga orientation bago ang final action. Ganon din sa mga estudyante. Pagka pumasok sa universidad, sa inyo po na mga college student na first year, pag kayo ay freshman o kayo ay newbies, anong gagawin ng university sa inyo? Meron muna kayong orientation. Ito yung mga lugar na pupuntahan nyo, library, classroom, department, etc. At maya-maya, pagka may mga kilala na kayo, dahil first year ka, pagka may mga senior na makakaibigan ninyo, sila na ang magbibigay sa inyo ng proper orientation. At ano usually ang orientation ng mga estudyante sa kapwa estudyante, sasabihin ng mga senior or junior, itong prop na to, wag mong kunin yan, patay ka dyan. So lahat kayo ay hindi na kukunin yun, pupunta ka doon sa madali. Bahagi ng buhay ng tao ang paglalatag, paglalahad ng anong mangyayari. Sa mga ikakasal, hindi ka naman pwedeng ikasal agad-agad. Kailangan meron munang interview, kailangan munang mga remote and immediate preparation. Everything needs some
preparation. Birthday man yan, kasal man yan, or opisina man yan. Kung ikaw ay bago sa inyong kumpanya, anong gagawin sa iyo? Bibigyan ka ng orientation. Itong kumpanya natin, itong kultura natin, itong dapat mong tandaan. Yun ang ginawa ni Jesus sa mga alagad. Pero nung binigyan na ni Jesus ng orientation sila, hindi nila nagustuhan ang narinig nila. Kasi sa mahigit 3 taon, almost 3 years, they were with Jesus. And Jesus would feed the multitude. He would heal the sick. Yung mga bulag nakakakita, mga pilay nakakalakad. Yun ang alam nila kay Jesus eh. Someone who is a miracle worker, someone who is a powerful preacher, someone who can do all things, even the impossible. Kaya niyang kalmahin ang dagat, kaya niyang patigilin ang anumang bagyo at sasabihin niya, stop! Yun ang pagkakilala nila kay Jesus. Pero nung na sila'y maglalakbay na papuntang Jerusalem, inilahad na ni Jesus sa kanila na pagdating natin doon, huhulihin ako, paparusahan ako, sisentensyahan, ipapako, mamamatay. Biglang nagulat ang lahat kasi parang, teka muna, this is not what we signed up for. Ba't ganun? So ang sabi ni Peter kay Jesus, no, it should not happen. God forbid, it will not happen, Lord. I will not allow it to happen. Kaya kailangan siyang pagsabihan ni Jesus na, get behind me, Satan. You're not thinking as God does. You're thinking as human beings do. Ano yung human thinking na sinasabi ni Jesus? Yung takot at ayaw sa paghihirap. Yung takot at ayaw sa krus at sakripisyo. Yung takot at iniiwasan ang anumang mahirap sa buhay. Some people sign up for life for the entitlements, but not for the responsibilities. Sometimes we sign up for the perks and not for the obligations. Sa mga mag-asawa, ganun eh. Parang ang kala ng mag-asawa, if you sign up for marriage, everything happy, joy lang. No, it's not a bed of roses. Kailangan ng sakripisyo yan kasi pamilya yan eh. At pag nagmamahal ka, talagang may sakripisyong kasama. Pagka ikaw ay nag-medicine, pagka pumasok ka ng medisina, hindi walk in the park yan. Aaralin mo talaga yan. Daming librong babasahin mo yan. Pag gusto mong mag-lawyer, syempre, dami mong babasahin din dyan. Ngayon po, pagdasal natin yung mga nagbabar exam, right at this very moment. If you sign up to be a lawyer, hindi ganun kadali yan. Basahin mo ang Constitution at sandamakmak na libro na kailangan mong aralin. When you sign up for something, be sure that you understand what you're signing up for, because sometimes we just like the sound of it, but we don't like the reality of it. At yun ang gustong ipaunawa din ni Jesus sa atin. May isang matanyag na Jesuitang philosopher ang nagsabi na, huwag mong tanungin kung mahirap. Tanungin mo kung mahalaga. Kasi pag tinanong mong mahirap, aayaw ka na agad. Pero pag tinanong mong mahalaga ba, hindi mo na iindahin ng hirap. Kasi mahal at may halaga. Pakitanong ang katabi mo, mahirap ba o mahalaga? Huwag tanungin kung mahirap. Tanungin kung importante sa iyo yan. Kasi kung importante sa iyo yan, kaya mo yan. At yun ang sinasabi din ni Jesus sa mga alagad. Huwag niyong katakutan ng Jerusalem. Huwag nating iiwasan ng krus. Huwag nating tatalikuran ng misyon. Kasi ang binibigay na misyon sa atin ay ang misyon ng paglilingkod. At pag naglilingkod ka, tatalikuran mo yung sarili mo. Pag nagmamahal ka, masasaktan ka. Kasi uunahin mo yung iba. Kasi kung sarili mo din lang naman, at wala ka namang mamahaling iba, okay lang yan. Magaan ng buhay kapag ganyan. Kasi anong iisipin mo lang? Anong kakainin ko ngayon? Saan ako pupunta mamaya? Anong gagawin ko bukas? You're just thinking of yourself. And it's the easiest life of all.
When you only love yourself, that's the easiest kind of life. But when we begin to care, when we begin to love, when we begin to value people, job, engagement, appointments, when you value something, you need to sacrifice. Meron po akong isang kakilala na hindi siya marunong sa negosyo. Pero kailangan niya magnegosyo ngayon, no? Meron siyang bagong negosyong itatayo. Tapos nung nakita niya kung gaano kahirap mag-operate ng isang negosyo, ang sabi niya sa akin, Father, parang masarap palang pakinggan na business owner ka. Pero pagka tiningnan mo na palang kailangan mong gawin para mag-operate ng business, sabi niya sa akin, parang ayoko na ho, Father. Ang hirap-hirap pala. Ayun. Inggit na inggit ka sa mga mayayamang negosyante, hindi mo nakita ang sakripisyo nila. Huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. At yun ang sinasabi ni Jesus sa atin ngayon. Kung mahalaga sa iyong pamilya mo, paghirapan mo yan. Kung mahalaga sa iyong trabaho mo, pagsikapan mo yan. Kung mahalaga sa iyong isang bagay, kung mahalaga sa iyong pananampalataya, magsasakripisyo ka talaga. Kabahagi ng pagmamahal ang ating sakripisyong gagawin at pag-aalay. So in this Mass, we pray for one another, that we may not avoid pain and suffering in our life. Let's try to welcome it instead. And let us say to ourselves, mahalaga ito sa akin, kaya yayakapin ko ang sakripisyong kailangan gawin. Mahal ko ito, kaya kahit mahirap, gagawin ko at mapagtatagumpayan ko. Jesus did not promise us an easy life. He promised us that He would love us till the end. He will give Himself everything for our sake. May we do the same in our relationship with the Lord and with our family and loved ones. Dahil mahal mo, tatanggapin mo ang hirap. Gaano man kabigat yan, tanggap mo yan dahil mahalaga sa'yo. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Maraming salamat po ulit sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. To our visitors and pilgrims, thank you for being with us. To our online parishioners as well, maraming salamat sa ating pagdarasal sa misang ito. Inaanyayahan ko po kayo sa ating Novena Masses for San Padre Pio. Ang kanyang fiesta po ay September 23. We celebrate it at 7 a.m. Pero every day, meron po tayong 7 a.m. Mass for Novena in honor of Padre Pio. Dito po sa harap ay we have a first-class relic of Saint Padre Pio. It is a piece of cloth na may blood stain. It is the blood of Saint Padre Pio. So we ask for his intercession, especially for all of us who are carrying a lot of crosses in our life. May Padre Pio, he told us, pray, hope, do not worry. God will listen to your prayers. So let's pray that all the time. Pray, hope, do not worry. God will listen to us. Yan. So September 23 will be His feast day. Let us celebrate that together. The Lord be with you. And with your spirit. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.